Umalma ang pamilya Abrigo matapos nabahan ng mareklamo ang anak na nasawing may-ari ng Ergo Cha Milk Tea Shop. Ang empleyado raw nila ang dapat imbestigahan kaugnay sa oxalic acid na nakita sa dalawang biktima. Saksi si June Veneracion. Kuha ito sa labas ng Ergo Cha nang nadala na sa ospital ang mga nalaso ng kontaminadong milk tea noong April 9. Magkasama ang anak ng may-ari ng Ergo Cha na si Lloyd Abrigo at isa nilang empleyado na parehong galing sa ospital ng Sampaloc. Ayon sa Manila Police District, pinatay daw ni Lloyd ang CCTV camera sa loob, kaya sa labas lang may kuha. Agad daw nilinis ni Lloyd ang crime scene. Ayon sa MPD, tumagal daw ito ng 15 minuto. Sa bahaging ito ng video, makikita si Lloyd nang mapalabas ng tindahan dahil mukhang nabahuan sa amoy sa loob. Makikitang sunod na pumasok ang boy, pero mabilis ding lumabas, bit-bit ang isang balde. Sabi ng mga investigador ng MPD, laman ng balde ang mga pinaghugasan sa paggawa ng milk tea na ikinasawi ng mismong ama ni Lloyd na si William at customer na si Susain Dagohoy at pagka-ospital ng kanyang kasintahang si Arnold Aidalia. Kung iisipin natin, during that time, sinira na agad ni Lloyd yung crime scene natin. At the same time, siguro dapat nandun sa hospital para doon sa kanyang tatay. Pero ang una niyang ginawa is to clean up the mess doon sa loob ng Ergo Milk Tea. Yung pinatapon niya doon kay Joseph, doon sa balde, yun siguro yung mga galing sa pinagtimplahan nung tatay. Kasi that time yung kanilang lababo is barado. So lahat ng mga tubig, lahat ng mga doon sa balde nilalagay. Ayon sa MPD, may iba pang circumstantial evidence na nagdiriin daw kay Lloyd. Ipinakita ng MPD sa media ang isa pang CCTV footage nung gabi bago nangyari ang insidente sa kondisyong hindi namin kukunan ng video ng aming kamera. Makikita ang pagpasok ni Lloyd sa Ergo Cha pasado alas 8 ng gabi na naka-gloves, dala ang isang paper bag na ipinasok sa drawer. Ilang minuto pa tila, nagtatakal na si Lloyd ng parang white powder sa mga baso habang naka-gloves pa rin. Nasa milk tea store din noon ang ama niya na si William. Hindi ko lang alam kung alam ng tatay na chemical yon. Ang chemical na sinasabi ng MPD ay oxalic acid, isang uri ng bleaching substance. Nakita ang traces ng oxalic acid sa katawan ng mga nasawi base sa toxicology at histopathology test ng PNP Crime Laboratory. Nang maisumite ito sa MPD noong Biyernes, agad isinampa ang kasong double murder at frustrated murder laban kay Lloyd. 4 na testigo ang hawak ng MPD, kabilang ang empleyado na inutusan daw ni Lloyd na itapon ang mga ebidensyang nasa crime scene. Based sa testimony, based sa CCTV at sa ating mga chemical test, tuturo doon sa ating suspect na si Lloyd Abrigo. Ang tanong ngayon, ano kaya ang posibleng motibo ng anak ng may-ari ng Ergo Cha kung totoong meron nga siyang kinalaman sa nangyari? Lalo pat, isa nga sa mga biktima ay sarili niyang ama. Sabi ng Manila Police District, hindi nabigyang linaw sa kanilang investigasyon ang aspeto ng motibo. Pero mukhang wala naman daw namamagitang masama sa mag-amang Abrigo. Motive, intentions, lahat po yun i-establish po dun sa regular na proceeding before the court na po. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang pamilya Abrigo, pero ang abogado lang nila ang nagpaunlak. Nagulat daw ang pamilya sa kinalabasan ng investigasyon. Bakit naman daw si Lloyd ang nadiin? Ang dapat daw inimbestigahan ay ang empleyado na ginawang testigo dahil nakakalabas-masok naman daw ito sa Ergo Cha anong oras man niyang gustuhin. Una na rin sinabi ni Lloyd na hindi niya pinatay ang CCTV camera sa tindahan matapos ang insidente. Hindi na daw totoong may dinala siyang chemical doon. June Veneracion ang inyong saksi.